Alright, so for this tutorial, I'm going to teach you how to use Substance Painter. Okay, so first of all, we need to export our model or your asset to Substance Painter. So I'm just going to open the Substance Painter lang for a moment. Okay, and then this one, again, I need to export this one. Okay, so just select your model or your asset na need nyong i-export and then go to File, and then we need to go to Export Selection. Okay, we need to make sure na this one na naka-uncheck to, this one. Include history, the channels, expression, constraints, etc. But we will leave the include texture info na naka-check siya. Okay, so uncheck natin si include these inputs. So make sure na ganyan lang siya. And then we need to make sure that it is a FBX export. Okay, so I'm going to name this one a lightsaber. So once now we exported this one na, we can now go to Substance Painter. Okay, we need to create a new file, which go to File, New Project, okay, and then just select the 3D mesh or yung FBX na in-export nyo. So for example ako, sinave ko siya dito sa document. So lightsaber, this one. Okay? Also, if you have import or if you have bake maps na binake nyo, yung mga normal maps, so you need to add this one on here. Okay? So for example, yung mga targa na binake nyo. Pero if wala, for example ako, in this scenario, in this case, wala akong, hindi ko siya binake. High poly lang tong material na i-texture ko. So wala akong ano. So i-create nyo na siya. Okay? You need to make sure na uncheck this one. Import cameras, auto unwrap. Lahat to, naka-uncheck. Okay? And yeah, that's it lang. And then you just press create. Okay? So ito na siya. So before we start painting the model, okay, you need to go to texture set settings. Okay? Scroll down. Scroll down nyo lang sa texture set settings. And then look for the select normal map. And then add nyo lang yung inad yung normal map kanina. O yung mga binake nyo, yung targa. Okay, so in this case, wala naman kasi ako inad kanina. So wala siya dito sa akin. Pero sa inyo, for sure meron yan dahil required kayong mag-bake. So dapat i-add nyo siya dito. And then before you begin, click nyo lang siya dito, lalabas na siya, mag-appear na yung normal map. Okay? And then ang gagawin natin next is we need to bake this again. So bake mesh maps natin. So in your case guys, uncheck nyo si normal map kasi meron na kayong normal map. Okay? Pero ako dahil wala pa akong normal map, so i-check ko siya. So i-bake ko siya kasama. And then also, dahil may opacity yung aking model, okay? There's an opacity with my model. So I'm going to also check the opacity kasi gusto ko siyang i-include sa baking ko. Okay? So kung mapapansin natin, we don't have the emission yet or the emissive na texture. Okay, so we can return to painting mode again. And then before we start baking mesh maps again, ito yung mga channels natin currently. So meron na pala tayong emissive. So okay na pala. Pwede na pala tayo mag-bake. Okay, wala lang siya dito. Hindi lang siya naka-include. Okay, so bake na tayo. Bake selected textures. Okay. Ayan. So return to painting mode na. Now we can start adding the textures that we want. So for example, this one, since na-separate ko yung layers ko, for example, ayan, si base and then yung saber, naka-separate siya from Maya file. So pag check ko dito, ayan, nakapangalan siyang base and then this one, nakapangalan siyang saber. Okay? So nakahiwalay siya. For example, this one, base, saber, etc. Okay? Ayan. So nakahalo siya sa base dito. Ayan. So dito, pag nag-add ako ng, for example, this one, so we have this types of material. So same lang din siya with the Photoshop. So itong layer na to, this will fill all the layer. Okay, pag in-add nyo to, for example, this one, if you fill niya, scroll down nyo dito sa properties. Okay, scroll down nyo, and then if you fill niya yung buong layer nyo. Okay, this will fill the whole layer na anong color gusto nyo. For example, ayan, black, etc. Gray. Okay, backspace nyo lang pag gusto nyo remove. But if you want to hand paint yung
layers nyo, for example, this one, you can also press this one, add layer. Okay, so this will, pwede kayong mag-brush na lang. So scroll down nyo again dito sa properties sa paint para pwede kayong mag-change ng material. Okay? Ayan, for example, black. Ay, red. Ayan. Also, you can also change yung brush type nyo. For example, dito sa assets natin, click nyo yung brushes. Okay? And then you can select or scroll down nyo and then you can select any type of brush. For example, this one. Ayan. So, ayun yung klase ng brush niya. Okay? So you can see na separated na yung base natin from Saber. So hindi siya nakukulayan, 'di ba? Kahit i-max ko 'yan. So isolated na siya. Okay? Ayan. You can also add colors here sa UV maps nyo. For example, nahirapan kayong makita dito sa workspace nyo yung kukulayan nyo. You can also use this one pag nagko-color kayo. Pero if you want to this one lang, pwede nyo namang iusog tong camera. Ayan, para sa kanya lang. Okay? Ayan. Also, next, delete ko lang siya ulit. We can also add some mga smart materials. Okay? So, pag sinabi natin smart materials, para siyang preset na from Substance. So, for example, this one still ruined. So, pwede siyang i-apply dito. Drag nyo lang. Pwede nyo left click, hold left click, drag nyo siya dito or dito. Okay? Pwede siya i-drag dyan. Ayan. Diba? So, nag-a-add na siya ng sarili niyang texture. Okay? Without ikaw na hindi mo na siya kailangan i-edit. So, pwede mo siyang i-edit pa dito. For example, this one sa dirt occlusion. Hanapin mo lang. Pwede mo pang igalaw yung pwesto ng dirt mo. Ayan. Edge damage. Pwede mong ibahin yung color. Ayan. Diba? So, talagang pwede nyo siyang pwede nyo baguhin pa. For example, this one. So, mga roughness dirt. Ayan. Okay? So, ayun yung ginagawa ni Smart Materials. Okay? Meron naman tayong tinatawag na Smart Masking. So, paano naman gumagana si Smart Masking? So, for example, this one. Nag-add tayo ng fill color, which is this one. So, let's say, nag-add ako ng yellow. Ayan. Tapos, gusto kong mangyari is, may mga certain areas lang ako na gusto ko lumabas si yellow. So, for example, gusto kong gamitin tong yellow na color na to as my rust. Okay? So, for example, sa Smart Masking, hanap tayo ng gusto natin. For example, this one, sand or let's say, stain scratch. So, pwede siya i-drag and then, ilalagay nyo siya dito. Okay? So, nakita nyo, nagkaroon na siya ng mask, namamask niya na yung yellow natin, di ba? So, siya yung parang naging mask natin. So, pwede pa tayong mag-add ng, let's say, ng color dito sa ilalim. Ayan. So, parang kitang-kita talaga siya. Okay? So, ayun na yung nagsilbi na parang rust natin. Okay? So, if you want to, let's say, remove lang natin itong mask na to. Clear mask. For example, this one, yung yellow natin. Okay? So, add tayo ng ibang type ng ng rust. So let's say yung sand cavity, so add nyo lang siya dito again, 'di ba? So nakita nyo naman, nagmamask na siya dun sa area. Okay? Or ang pwede nyo gawin, add ulit ako ng color yellow para lang kitang-kita natin siya. Ayan. So pwede nyo gawin kayo mismo yung mag-brush ng ano. So for example, add nyo dito, right-click nyo lang siya, right-click this one, and then add a black mask. So kayo na mismo yung mag-brush kung saan part nyo gusto lang na. For example, ayan, gusto nyo mag-add ng yellow dito sa part na to. Ayan. So, pwede nyo gawin yun. Okay? Ayan. So, for example, para hindi masyadong lahat ng ginamit nyo is preset lang from this one. Diba? Yung nakamask lang siya. So, halatang halata na parang nag-copy-paste lang kayo dito. Diba? So, ang pangit naman tignan. Okay? So, at least, kung gusto nyo mag-add ng sarili nyong details, so for example, this one, gusto nyo magbura dito. So, right-click nyo lang to. Add a white mask. Sorry. Add a black mask. Ayaw. Actually, ito. Ayan. Ayan, pwede nyo siya actually change yung mga texture niya. Ayan, kung ano kayo. And then, pwede nyo siya i-group together. Control G. Ayan. And then, right-click natin to. Pwede tayo mag-add ng white mask or sorry, ng black mask. Kung gusto natin yung parang may certain parts lang na mag-a-appear siya. Di ba?
Ayan. Okay? Or undo natin again. Undo natin siya. Pwede naman white mask lang. So kung gusto nyo magbura ng areas na ayaw nyo na-apektuhan. Vice versa. Di ba? So yun yung ginagawa niya. Okay? So hopefully naiintindihan na tong parts na to. Okay? So again, smart masking, i-drag nyo lang siya dito sa tabi niya. So delete ko lang to. Undo lang natin lahat mga ginawa natin. Ayan. So for example, nag-add tayo ng layer dito, yellow. Ayan. So again, drag nyo lang yung gusto nyo, for example, this one, yung edge ras. Ida-drag nyo lang siya dito sa masking niya. Hindi nyo pwedeng ilagay lang ng ganyan. Okay? Kasi mawawala yung nyo. For example, may red case under, di ba? So gusto nyo dapat dito siya. Okay? Para makuha nyo pa rin yung other under na niya. Okay? So that's that's it lang for the texturing. So delete ko na to. So simple lang tayo. So for example naman, paano naman tong for example sa Saber? So add lang ako dito ng natin. Para meron lang tayong material. Okay, so Saber naman tayo. So for example, gusto na natin kulayin si Saber. Okay, let's say this one, base color. Let's say yung gusto kong color niya is blue. Okay, ayan. So paano to? If you want to add an emission or yung ilaw na nag-glow siya na part. Okay? So we can turn on this one, the emission. Okay, and then also the opacity kung gusto natin na may opacity siya. So turn on na siya, pwede yung adjust yung opacity niya. Ayan. So nakikita niyo naman, meron siyang opacity. Okay? If ever man na meron mga glass dun sa gawa nyo, ayan, pwede nyo i-adjust yung opacity. Okay? Pag hindi naman nag-a-appear to, yung opacity and then the emission, for example sa inyo, sa part nyo, sir, wala dito yung opacity, wala din yung emission. Paano yun? So again, go to texture set settings, scroll down na lang, scroll up nyo, ayan, hanapin nyo yung channels, click nyo yung plus sign. So, hahanapin nyo lang dito, lalabas yung mga, for example, opacity emission. Since ako kasi na-activate ko na siya, so wala na siya dito sa options ko. Pero pag let's say tanggalin ko siya, so remove ko siya dito. Ayan. So click ko ulit yung plus sign. Ayun, nandito siya. So select ko lang yung mga gusto ko i-add, emissive, opacity, nandiyan na siya. Okay? So ngayon, pwede na tayo for example, we also want to add the emission. So i-click lang natin si emission, this one. So lalabas na tong emissive. So select ko lang yung color na gusto ko. For example, again, blue nga yung gagamitin ko. So, ayan. So, kung mapapansin natin sa emissive, wala pa yung glow na nangyayari. Hindi pa siya nag-glow. Diba? So, gusto natin nag-glow na siya. So, paano natin ipapaglow to? So, i-click lang natin to, yung mga display settings. Okay? And then, scroll down natin. Hanapin natin si Activate Post Effects. So, we need to activate this one. So, check lang natin siya. And then, look for glare. Ayan. So, click natin si glare. Check natin si glare. Ayan. Yan siya. And then, adjust natin yung threshold pababa, and then yung amount, taasan natin. So, nakikita nyo, nag-glow na siya. Okay? So, pwede siyang kalikutin, guys, if ever man na Ayan. Pwede kayo mag-adjust. Ayan. Pwede rin sa lens flare, activate natin siya. Ayan. Pwede siyang, ayan, diba? Okay? Pwede nyo adjust yung resolution para mas maganda yung niya. Ayan. So, pwede pa kayong mag-scroll down dito, for example, may mga other settings siya. For example, the color correction. Ayan. Pwede nyo activate yan. Kunwari, masyadong mataas yung contrast, etc. Ayan. Pero hindi ko na masyadong gagalawin to. Okay. So, uncheck ko na siya. And then, kung kunwari, bitin kayo sa lights. Okay. So, oops. Bitin kayo sa lights. So, click nyo naman to, this one. Okay. So, shader settings. Pwede nating adjust yung emissive intensity. Okay. Ayan. So, para makita natin siya, yung glow talaga niya, pwede natin i-click to, itong render. Ayan. Tapos this one, change natin yung environment natin. Pwede tayong, let's say, check natin yung panorama natin. So, let's say, gusto ko yung medyo madilim, this one. Hanap tayo na medyo madilim, actually. Ayan.
Diba? And then turn on natin si clear color. So this one, magiging yung, for example, pwede nyo change yung background nyo. Let's say dark. Ayan. Pero yung lighting from this one, sa pinili nating environment, na-maintain siya. Okay? Ayan. So, okay na to. Let's say, balik tayo dun sa ating shader sa emissive natin. Ayan. So, na-adjust na natin siya. Balik tayo dun sa ating, ayan, this one. Sa activate post effects natin. Sa glare. Ayan, pwede kong taasan yung amount pa. Ayan, so, nagbo-bloom na siya. Okay? Dahil naka 2025 ata to, wala na yung parang option na papalitan ko yung type ng ano niya, ng ano niya, ng bloom niya. So parang ang pangit nung ano. So check natin if we can change that. Di pa pala naka-activate si bloom. Ayan. Try natin i-turn off si clear. Ayan. So actually kailangan natin si clear. Ayun, pwede natin siya palitan dito. Ayan. Lens flare. Balik tayo dito sa glare. Sa bloom natin, pwede pa natin yung i-adjust. Ayan. Diba? So ano na siya. Okay? So again, adjust nyo lang yung mga amount kung ever, if ever man now. Pwede natin i-sharpen. Siya lang masyado nagbabago since ano siya. Okay? So yan lang siya. That's it lang. Kung satisfied na kayo with the with the result, pwede nyo siyang i-render. So for example, this one, pwede nyo dagdagan yung samples. So for example, usually talaga 8,000 yung samples na ano. So for example kayo, try nyo siguro 5,000 samples lang. Okay. Tapos minimum samples, let's say 10. Ayan. Tapos max time natin, pwede nyo increase yung max time ng rendering time. So ang binigay ko lang kasi dito is parang 10 seconds. So parang after ng 10 seconds, hihinto na siya mag-render. Okay, so let's say ako, magre-render ako around, ayan. So pwede ko siyang gawing minutes. For example, bitin sa akin yung ano. So magre-render siya dito. Okay, and then kailangan nyo lang i-wait. So once na done na siya, nakalagay na siya, rendering done, pwede nyo siyang i-save render. For example, this one. Ito yung shot nyo. Okay? So pangalanan nyo lang, etc. Okay? So that's it lang for the Substance Painter. So again, for ano lang tayo, basics lang, basic texturing lang tayo muna. Okay? So pwede nyo i-render yung gawa nyo dito sa Substance, or kung gusto nyo naman siyang ibalik sa Maya, let's say gusto nyo siyang ibalik sa Maya, so ito naman yung next natin. So balik tayo from painting. Medyo naglalag lang dahil ang taas ng samples na nilagay ko. Ayun, naghang na. Ayan, balik siya. So, kung gusto natin export yung natin, for example, this one, so yung texture natin, so export na natin siya. So go to File, Export Texture. Ayan. So dalawa yung atin. So pwede nyo iset yung size nyo. So for example, ako 248, pwede ko siyang iset as 248. And then select nyo lang yung folder na gusto nyong anuhan. So let's say, gawa ako ng folder na bago. Lightsaber. Ayan. So select ko lang siya and then export. Mag-export na siya. Ayan. Okay na. So balik tayo ng Maya. Gusto nating i-apply ngayon dito yung mga ano natin, render natin or yung in-export natin. So for example, this one, click ko lang to. I'm going to material attributes. So currently naka-blend to. So kailangan gumamit tayo ng standard surface. Okay? Kasi hindi gagana yung blend kapag sa blend tayo. So sa base,
add ko yung color. So, click ko lang yung file. Ayan, select ko yung folder. Hanapin ko yung ano kanina, which is lightsaber. Ayan, hanapin ko dito yung base color. Ayan. So, saber 1, and then meron tayong base tsaka saber 1. So, iba yung base color ni saber 1, iba rin yung base color ni base 1. So, hanapin nyo yung base 1 na base color. Ayan. So, ito siya. Add ko siya dito. Pag di nakikita, press nyo lang 6. Ayan, lumabas na siya. Diba? And then, scroll down nyo lang. Go to color balance. Naka-turn off na si alpha is luminance. So, kapag sa inyo naka-check siya, make sure na naka-uncheck siya. Okay? So, click ko lang to ulit. So, may roughness tayo dito. So, yung metalness also, click natin yung metalness. File, folder na ulit, documents. Hanapin ko lang yung saver. Ayan, hanapin ko yung base 1 metalness and metallic. This one. Click ko lang to. Ayan. So, parang makuha niya rin yung ano natin. So, naka-turn off na siya. Balik ako dun sa folder, yung sa material attributes. Click ko lang to. So, roughness naman yung kailangan kong i-add. So, click natin si roughness. This one. File. Folder ulit. Ayan, hanapin nyo lang yung folder. Base 1, roughness. Hanapin nyo. This one. Ayan. So, nalagay na natin siya. Meron na tayong roughness. Balik tayo dun sa material attributes. So, ito lang. Click lang natin to again. Ayan. So, if ever na wala na kayong i-add, for example, na-add yun na base color. So, puntahan natin actually yung folder na yun, lightsaber. Ayan. So, hanapin nyo yung mga kailangan nyo pang i-add. So, normal map, actually, di ba meron kayong normal map na binake, which is yung una nyo binake, yung nakatarga. So, scroll down nyo lang, go to geometry, this one, and hanapin nyo si bump mapping. Ayan. File, make sure na tangent space normals yan. Click natin to. Mas balik, hanapin nyo ulit yung targa na binake nyo. So, ako, dahil wala naman akong binake, so magre-rely lang dun ako sa sa Substance Painter. So, click ko lang to. Ayan na siya. Okay? So, lalabas na yung mga So, turn off ko lang si alpha is luminance. Again. Ayan. Ayan na siya. So, once na done na ako with the dito naman tayo sa saber natin. So, right-click ko lang again to. Material attributes. Gagawin ko siyang standard surface. This one, ayan. And then, base color niya. Hanapin ko, color. Ayan. Click ko tong color. File. Folder natin ulit. Ayan. So, saber naman tayo kasi saber base color. Ayan. Naka-turn off na siya. Ayan. Metalness, if ever man na meron siyang metalness. Ayan. So, saber 1 metallic. Ayan. So, same lang din, same concept lang din. Kung may roughness man siya, add mo rin siya. Ayan. Saber, roughness, etc. And then this one, meron siyang emissive, di ba? Yun yung pinaka-important sa kanya. So, hanapin nyo lang si emission. Ito siya, emission. Pero add muna natin yung bump mapping natin dito sa geometry. Yung normal map natin. So, tangent space normal. Para lang sure na okay na siya. Saber, normal. Ayan. Tapos balik tayo dito. Ayan. Oops. Ayan. Hanapin natin si emission again. Tapos, click natin si color. Okay. File. Tapos hanapin natin si emission. Ayan. Emissive. Ito siya. Bakit siya black? Siguro dahil sa to. Wait lang. Undo natin to. Hindi dapat siya dito sa So, pwede natin siya sa weight ata siya dapat. Ayan. Sa weight siya dapat natin ilalagay. Saber, emissive, this one. Ayan. Tapos check natin ngayon sa Arnold. Open Arnold render viewer natin. Okay. So, yun. Nakita nyo naman nag-emission na siya. Okay. So, pwede nating i-adjust yan. So, let's say, punta tayo ng effects or ng Arnold. Saan na siya?
Click natin to. Ayan. Sa emission. Pwede nating i-adjust to. Transmission. Ano nangyayari? Alam ko na. Sa base color, dapat dito yung base color niya. Add natin yung base color niya. Ayan. Kasi kulay blue yun. Ayan o. Ayan siya. Tapos pwede nating taasan sa exposure. Ayan. So, kumikinang na talaga siya. Also, add natin yung ayan. Add tayo ng lights para lang makita natin na mabuti. Physical sky, pwede na yan. Ayan. Ay, click natin yung saber. Tail attributes. Ayan siya. Roughness, wala naman tayong roughness. Check natin kung may mga magbabago. Okay. And then, ang click natin to, itong settings. Tapos ano tayo, add tayo ng lens effect. Ayan. Ayan. Tapos, ng parang ano niya. Okay? Either sa lens effect or pwede tayong gumamit ng gusto ko sana bloom eh. Ito pala siya. Ayan. Diba? Tapos yung radius, babaan natin yung radius. Ayan, diba? So, talagang nag-ano siya. Okay? So, again, remove ko lang to. Okay? So, click nyo lang tong settings na to para dun sa render viewer. Okay, click nyo lang to. And then, add imager. Tapos, click nyo lang si lens effect. Okay? And then, pwede tayong mag-add ng, yung sa bloom, add nyo lang yan. Ayan. Tapos, pwede nyo taasan yung radius. Okay? So, para nagbo-bloom na siya. Yung ano natin, yung emission natin. Kumbaga. Pwede nyo babaan dito. Ano. Ayan. If ever man na gusto nyo mag-render sa Maya. Okay? Pero if you don't want to use this one, syempre, okay lang din. Ayan. Ba? So, may lightsaber na kayo. Key. Ayan. Pwede pa natin adjust dito. Actually, lumabas na pala siya. Ayan. So, that's it lang for this tutorial. So, I hope na nagagets siya kahit pa paano. So, again, if you have any questions or concern, comment na lang kayo sa Discord or chat nyo, APM nyo na lang ako. Okay? So, good luck, guys.